Hello, Bedens, and hello, car lovers. Welcome to the episode 2 of The Sunny Side Up. So this episode is about the real talks on the road, so it's very authentic. But before we start off our segment for today, let me introduce to you my very, very special guest, Mr. Luis from BSE 3A. Hello everyone. So, dapat ba ako matakot kung nag-drive ka? Hindi naman. So kung sinabi mong NTREP student, kamusta yun? What are you guys' priorities? Kung maririnig namin NTREP, ano yung dapat maging intuition namin about you guys? Pag sa NTREP kasi ang focus ng NTREP is sa building a business. So, mag-build ka ng business from scratch. So, ayun. So pag meaning tagapagmana ka ng business niyo, hindi naman. Siguro, Sinabi natin, so students tayo ngayon, di ba? So, what is like the most unexpected part of your college life? ikaw, ano ba ang unexpected part of college life mo? Siguro sabihin na natin yung course na tinake ko kasi knowing me, I came from STEM. So, hindi mo talaga expect na magiging CMS ako. So, dati in-expect ko na magiging doctor ako, magiging engineer ako. Pero, ngayon, nandito ako sa CMS, which is a good plot twist, pero unexpected talaga siya for me, ikaw. Ang pinaka-unexpected or plot twist ko sa college life is yung pagsali ko ng org, which is yung Veteran Entrepreneurship Society. Ayan yung best. Mhm. Okay. Bigyan mo naman ako ng background sa anong ginagawa ng best. Ang ginagawa ng BEST, so madami kaming mga project ngayon. So may upcoming project kami which is yung SBC Auto Fest. A moment that changed your perspective. Sa buong college life mo, siguro yung usapan natin ngayon, gagawin na lang natin siyang based on our college life. Ano yung pinaka-moment na nag-change ng perspective mo? Siguro nung first year ko kasi 'di ba galing tayo from senior high. So ibang-iba talaga yung college life. Grabe yung adjustment, no? Yung shift. Grabe. So, Pero masaya naman. masaya. Ako naman siguro yung nag-change ng perspective ko is yung pagsali ko ng org din namin yung sa bed ako. Naging media team ako. Dati talaga nung first time, hindi ko talaga na-expect na magiging part ako ng media team kasi sobrang mahiyain ko, sobrang ayoko sa tao, pero bigla ko nilagay sa position na kakausap ako ng maraming tao, magsasalita ako sa harap ng maraming tao. So, very unexpected talaga siya for me. So, speaking of org works, syempre yung mga org works nakaka-stress yan, no? Sobra. So, how do you deal with your stress sa org works mo? Not just org works, mga school works, mga subjects. Paano mo dinideal yung stress mo? So sa org kasi namin, hindi lang talaga siya pure trabaho. So yung mga kasama ko sa org, sila rin yung mga kaibigan ko. So parang stress reliever namin is yung pagbaband namin, lumalabas, ganun. So hindi lang kayo pure work, parang may Oo. friendship din kayo doon. So meron bang moment or like a setback na nag-change ng, parang nagturo sa'yo ng memorable lesson? May mga ganong experiences ka na ba sa college Siguro life? nung first year ko kasi parang go with the flow lang ako. So hindi ko masyadong nakafocus sa ACADS, more on ini-enjoy ko lang talaga siya. Life. Mm. Ganun. So ayun naman, ikaw. Siguro yung moment na nagturo sa akin ng memorable lesson is yung Santo Niño. Umattend ka ba ng Santo Niño? Hindi na. Hindi ko. Umattend ako. Umattend ka. Siyempre. Yung Santo Niño kasi Pinaka-inaabangan yan. galing. Kasi yun, pinaka-big event para sa org namin yun. Kasi syempre kami yung part ng marketing, promotions. Yun yung, imagine mo, first year pa lang kami, tapos biglang sinaba kami sa ganung event. So, ang dami ko talaga natutunan doon, not only from the event per se, but sa mga nakasama ko doon. So, yung mga nag-teach sa atin ng lessons dati, so, syempre it comes with things that we wanted before, but
ngayon hindi na natin siya makuha. I mean, hindi na natin siya priority ngayon. So may mga ganong things ka ba na parang akala mo dati gustong-gusto mo siya, pero ngayon parang you're okay with not having it? Meron naman, pero ikaw muna tatanungin ko. Ako? Oo. Bakit ako? Siguro, iano na lang natin na nabanggit ko na nga kanina na akala ko, di ba, magda-doktor ako or mag-engineer ako. Pero, kasi nga, di ba, nag-STEM ako nung, senior high. So, parang ngayon, hindi ko na siya parang, siguro totga ko pa din yung ganong field. Pero ngayon, sa sobrang na-enjoy ko yung course na pinili ko, parang, I think this is my calling talaga. Simula nung nag-close yung door for the medical field, for the engineering field, nag-open ng brighter door for me, which is parang feeling ko bagay naman sa akin yung course na pinili ko ngayon. Ikaw, ano sa'yo? Sa akin naman kasi, hindi kasi beda ang first choice ko. So, parang medyo hesitant ako dati kasi parang bago lang ang entrep ng beda. So, hesitant talaga ako. Pero nung simula nung nasubukan ko naman, masaya talaga. Nag-enjoy ka na Sobra. talaga? Genuinely enjoy? Nakikita ko din naman nag-enjoy ka kasi syempre kaklase mo yung mga tropa mo. Oo. Kikita kayo nila Kuya BJ, yung mga trip nyo lagi. So, parang medyo naaano na ako sa usapang school. Punta naman tayo sa medyo fun na usapan. Sige, go. Relationships. Dating. Okay lang sa'yo? Okay lang naman. Sige. Sa tingin mo, ano yung parang biggest red flag ng mga tao ngayon when it comes to modern dating? Cheating siguro. Ang dami yung kilala na nag-cheat eh. Ikaw, hindi ka Hindi. Kasi hindi pa naman ako nagkakajowa eh. Wow, never? Never. Siguro ako, feeling ko, ang pinaka-red flag ngayon is like those people who leads other people on. Talaga ba? Oo. Parang yung, alam mo yung magbibigay ka naman ng motive, ipapakita mo na, parang ipapakita mo na you like the person, pero, alam mo yung surface level lang pala siya, you're not for the long run. Hindi mo siya siseryoso. Parang for fun lang. Oo, situationships, ganun. Parang yun yung biggest red flag for me. Red flag na. Relationships, not only romantically, pero pag-usapan na din natin yung friendship. So, what's your biggest pet peeve when it comes to friendship? Siguro sa akin parang wala akong pet peeve as of the moment kasi lahat ng kasama ko kasi maayos. Pero ang feeling ko kung may pet peeve man ako sa tropahan or sa friendship, yung hindi totoo, parang fake sila sa'yo. So, nagpapakita ang tao lang. Alam mo, dami kong kilalang ganyan. Sino? Ikaw may kilala ka? Nabanggit mo eh. Pet peeve mo eh. Sino? Ikaw. Sino yung ganong pet peeve mo? Wala nga eh. Buti nga wala. Buti wala. Pero kung magkakaroon ka ng kaibigan naman, ayaw mo talaga. Siguro kung may pet peeve man ako, is yung mga taong petty. Kasi, when you're in a friend, kung nasa friendship ka or nasa friend group ka, ayoko talaga nung, taong petty. Kasi, alam mo kung petty yung kaibigan mo, papalakihin at papalakihin nila yung maliliit na bagay. Oo nga eh. Alam mo, gagawing unnecessary, parang gagawing complex yung mga bagay kahit hindi naman talaga kailangan. Parang kilala ko eh. Wala pa akong sinasabing pangalan. Siya lang yung nag-ano nun. Dahil napag-usapan na nga natin yung yung friendship, yung dating, ganyan. Meron ka ba mga funny stories about sa dating or sa mga nangyari sa inyo sa friends? Siguro pinaka-funny moment talaga. Madami akong funny moment kasama mga tropahan ko, lalo na yan si Mark. Kaya alam mo yun. Yung naka-braces na green na Civic. Oo, siya si Berdeng CV. Oo, si Berdes. Daming kalokohan yun eh. Ano nangyari? Pwede ba sabihin dito? Pwede yan, sabihin mo na. Mark, kung pinapanood mo to. Sorry, Mark. Kaya mo na siya, Mark. Naalala ko dati, first year kami. Hindi ko alam, may nasabit siyang sasakyan. Tinakasan niya. Tinakasan. Oo. Saan? Sa school? Hindi naman sa school. Kami kasi magkakasama nun. Sobrang kabado namin. Tapos nagulat ako, bigla siyang umalis. Ayun, pero mabuti naman, after nyan, binalikan naman yan, kinausap na. Nag-sorry, nag-areglo. Ikaw daw,
Anong love language mo? Love language. Parang lahat naman kaya ko eh. Pero siguro kung top 1, sabihin na natin quality time. Tapos top 2, physical touch. Ikaw? Parehas tayo. Kaya gaya. Hindi. Seryoso? Seryoso. Bakit? Bakit yun ang ano mo? Clingy ka? Sobra. Parang hindi naman. Sobrang clingy ko. Sa mga tropa ko, sobrang clingy ko. Kay Wilbert? Kay Wilbert? Si Wilbert, sobrang Kay clingy niya. Wilbert. Ako siguro kasi pinalaki ako sa family na sobrang close. Kaya from there, nag-build talaga yung parang gusto ko lagi kong kasama. Parang kadikit ko. Everything. Parang hindi kompleto yung araw kapag hindi nakikita yung tao. Ganyan din ako eh. Ano yung sabi mo sa akin? Para akong puzzle. Sabi niya, para daw akong puzzle. Hulaan niyo na lang kung bakit. Gusto ko yung music na nagmamatch ng current mood mo ngayon. Sige. Hindi ko alam yun. Seryoso ba? Or baka narinig ko na. Simula ba nung bata ka, mahilig ka na mag-drive ng kotse? Or mahilig ka na talaga sa mga kotse? Nagsimula kasi yung hilig ko sa kotse dahil sa kuya ko. Siya talaga yung mahilig sa amin sa kotse. Ah, Doon siya nag-start. so parang pinasa niya sa'yo. Itong kotse na to, sa'yo to? Or first car mo to? Or Sa brother ko to. So, parang binuo niya lang, parang binild niya, may mga in-upgrade siya. Tapos, hindi niya kasi nagagamit. So, naisipan nila, ibigay niya na lang sa akin. So, kaya ako na lang gumagamit para di rin sayang. Oo nga. Ang ganda na ito, no? Anong kotse ba to? Toyota 86. Ikaw, sa Starbucks, ano usually in-order mo? Caramel macchiato. Mahilig ka talaga sa matamis, no? Oo. Pero hindi naman ganun katamis yung caramel macchiato ng Starbucks eh. Matapang pa din siya. Pero normally, ako talaga ng matamis. Pero yung caramel macchiato talaga nila masarap. Parang OG ko yun eh. Subukan ko nga. Kina-orderin mo? Sige. Susubukan ko yung matcha mo. Sige. Caramel macchiato sa bowl. Caramel macchiato. Yes. Ayos ka. Ice caramel macchiato. What size? 20. 20. Decision. Anything else po? Pure matcha latte, sa Brevet, 3 pumps of white mocha. What size? 20. Di ba 20 sobrang... size na rin po? What? 20 size po? Yes. May discount po po mga gamitin. Wala po. Anything else po? Yun lang. Yun lang. Having for 2 drinks, sir. Yes. Ice blend pure matcha latte. 2 pumps white mocha, then sa Brevet. Then ice blend di caramel macchiato. Yes. Just Tama. the window po. Thank you. Hindi ba sobrang tamis nun? Pag 3 pumps ng white. Hindi naman. Sure ka? Sakto lang. 20 rin kasi. Thank you. Thank you, sir. Kung hindi mo gusto yan, ang pangit ng taste mo. Masarap. Masarap. Favorite ko yan eh. Guys, try nyo na. Masarap. Hindi mo naman alam kung ano yan. Ano yung sinabi ko kanina? Alam na nila yun. Ay, hindi nila alam. Caramel macchiato. Sub-oat milk. Madalas ka ba dito? Oo, kasi dito may magandang fully booked eh. Mahilig kasi ako magbasa. Ikaw rin. Ako rin eh. Nagbabasa ka? Oo. Anong paborito mong libro? Bible. Paborito kong libro is yung mga rom-com, gano'n. Nanonood ka ng rom-com? Sakto lang. Hindi na kita tatanungin kung ano favorite mo, baka hindi mo din alam. Ikaw ba favorite mo? Na rom-com? Yung ano,
ano ba yung title? Basta yung kay Adam Sandler, yung 50 First Dates. Gusto Alam ko mo rin yun? panoorin yun, pero hindi ko pa Sobrang siya nakapanood. Nirecommend lang sa akin yun eh. Tapos after kong panoorin yung movie na yun, parang sobrang ay, maganda talaga siya. Parang nakikita mo talaga yung effort ng lalaki. Are you an overthinker or are you someone na mas prefer mo yung go with the flow ka lang? Hindi ko sure pero parang both. So mixture ka. Hmm. Ako siguro more of an overthinker. Siguro on your overthinker side, parang ano yung ma-advise mo sa mga students to avoid, you know, parang, Stop overthinking. oo, parang Ay, stop overthinking. stop, yun na yung Yun na advice yun. mo. Parang ang vague naman nun. Siguro, if I were to give an advice to students is, yun then, stop overthinking because overthinking causes parang yung pressure na sobrang, Wala yung namang matutulong overthinking. talaga. Wala naman. Hindi ba minsan maganda din naman na mag-overthink? Bakit? At least you're gonna be conscious with things, di ba? Oo naman. Pero pag nag-overthink ka kasi hindi ka nakapag-isip ng maayos, parang may pumipigil sa'yo. So parang mas magkakaroon ka ng growth when you're not overthinking that much. Naman. So ano bang meaning ng growth para sa'yo? Is it like growth na intellectual, like more on the mind or more on attitude? Siguro for me, growth is more on the attitude. Rather than, alam mo yung parang technical growth na you're gonna grow physically. Siguro real growth is within the mind talaga or internally. Kasi before you can perform something, yeah, it has to be, you know, the right logic in your mind. So, in order for you to perform well, you have to have this right mindset, which is parang, yun nga, dapat you're mature enough, your growth enough to handle things like stress. Also, but the same with overthinking, kasi you can't handle overthinking if you're not in the right place. Tama nga. Ang ganda ng kotse mo, no? Sumasama ka ba sa mga car show? Oo naman. Speaking of car show, we will be having the SBCA Auto Fest 2026 sa San Beda, College, Alabang. See you there, Badans!